dream about the time that I'm with you. And when I go out, well, you know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxurgen, sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department consistent with the administration's Bagong Pilipinas governance and leadership agenda. And for our 19th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng National Bureau of Investigation o NBI. Ating makakasama ang mga opisyal ng NBI sa Central Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo ay naka-live stream sa official Facebook pages ng PIA at ng NBI. Please like and follow these pages para maging updated. Pwede din kayo mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. Mapapanood din tayo via delayed telecast sa Marbel Cable Systems Incorporated dito po sa lungsod ng Coronadal. Huwag na nating patagalin pa. To kick things off, let us all welcome our guests for this episode. Ating pong palakpakan, Attorney Noel Morales, Regional Director, NBI Region 12, at Regional Director Jerry Abiera ng NBI Bangsamoro Autonomous Region. Sirs, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat, sa PIA, sa ating host. Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Papasalamat po kami at nabigyan ng pagkakataon ang iba't ibang ahensya, lalong-lalo na po ang National Bureau of Investigation upang ilahad sa taong bayan ang aming nagawa, ang aming ginagawa at aming gagawin sa kasalukuyan, sa hinaharap. So, nagpapasalamat din po kami sa aming liderato, sa mahal na Pangulo na si His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos, at sa aming Secretary of Justice na si Crispin Boying Rimulya, sir, ang aming pong Direktor na si Jaime B. Santiago, at ang aming Deputy Directors and Assistant Directors. Sa aming pong mga kasamahan na nanonood sa palatuntunang ito, magandang umaga po sa inyong lahat. RD Jerry? Good morning. Mula naman sa NBI BARM, ako ay nagpapasalamat na tayo nagsasama-sama at magpasalamat tayo sa Panginoon na kami pa'y bumiyahe galing sa Cotabato at nakarating kami rito mula sa Cotabato. Bumiyahe pa kami ng 2 oras sa ating presidente na brainchild nitong Kapihan para mailahad ang programa ng gobyerno, lalo-lalo na sa NBI. Sa ating direktor na bagong upo ngayon at nakikita nyo naman, napakasipag ang aming direktor. Siya na rin ang kumuha ng ideya na humiwalay na kami sa DOJ na Kapihan dahil mahaba ang usapin sa DOJ, mahaba na rin ang usapin sa NBI. Sa mga kasama ko na nandito sa venue mismo at yung mga nanonood doon sa TV dahil gustong-gusto nilang makita si RD Morales, yung mga mamamayan lalo na sa BARM na para matutulungan at kung papaano sila makahingi ng tulong sa NBI. Magandang umaga galing sa NBI BARM. Sige po. Thank you very much. Ating po napakinggan ang mga regional directors ng NBI sa BARM at dito po sa Region 12. Let us all
Kasama rin po natin dito sa ating venue ang ating mga media partners mula sa South Cotabato Press Corps. Sir, to start, alam po namin medyo busy po kayo lately. Ano yung mga key activities po natin na fino-focus dito po sa mga nakaraang linggo po natin, sir? Sa nakaraang linggo at sa mga darating na araw, ang focus po natin ay ang investigation of different complaints na nilodge sa aming opisina. So, ang aming pong opisina ay bukas sa mga gustong magreklamo ng kriminal upang aming ma-evaluate at kung po pwede aming ma-aksyonan agad. So, bukod po diyan mayroon din po tayong nagpo-proseso din po tayo ng mga clearance ng mga gustong magtrabaho, mag-abroad at kung saan man po nila gagamitin. Ang NBI clearance po natin ay isa sa mga key services po ng NBI at maluwag po naming inaanyayahan ang lahat upang sila ay magpunta sa opisina namin at malaman ninyo na napakadali na po na mag-apply ng NBI clearance. Sir, putulin ko. Balikan lang natin. Ano po ang mandato ng National Bureau of Investigation para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan? Lalo na po, sir, yun sa mga ordinaryong Juan de la Cruz. Sa nagtatanong, kasi when they think of NBI, pag narinig nila NBI clearance, ano pa po ang ibang programa ng NBI? Ang iba pong programa ng NBI, bukod po sa pag-investigate ng crimes, ay makilahok sa iba't ibang programa ng ating lokal na pamahalaan towards the prevention of criminalities. So, ito po ay isang programa na inaalis na po natin yung focus sa magiging active tayo sa pagsupok, kundi dapat i-prevent natin ito. Maging proactive po tayo. Hindi po dapat na kung kailan may krimen, doon tayo gagawa ng paraan. Sige. So, Sige po. Oliver, dagdagan ko lang sinasabi ni Ate Morales, bukod sa pag-iimbestiga at saka clearance na inaabot ng NBI sa mamamayan, ang NBI ay nag-ano din ng forensic services katulad ng autopsy. A very essential requirement ang autopsy. Kung may patayan at wala naman yon, hindi magkakaroon ng ang kaso. Pangalawa, yung DNA, yung pag-examine ng ballistic examination. Ballistic. Okay. At bukod pa doon, dahil sa nalalapit na eleksyon, kami ay nakipag-ugnayan sa mga local government agencies at saka iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na sa COMELEC, doon sa amin sa BARM, lang namin sa PIPOC at saka yung sa SIPOC. Pati yung Bangsamoro Investigation Intelligence Service, nakipag-ugnayan kami para magkaroon ng matiwasay at tahimik na election. Hindi lang yung filing of candidacy na nag-uumpisa ngayon hanggang sa dahil alam mo naman, para hindi magkakagulo dahil maraming supporters ang dumadalo sa bawat kandidato. Sir, brief history lang po. Yung evolution ng National Bureau of Investigation from Republic Act 157 to its modernization under Republic Act 10867 po. Yes, ang NBI po ay na-create po by virtue of RA 157. Ito po yung lumang batas na nag-create sa National Bureau of Investigation. So, as the time passes at nagkakaroon po ng maraming pagbabago sa ating criminal justice system, pati po ang mga kriminal na nagiging high-tech na rin. So, nagkaroon po ng modernization and reorganization ang NBI sa pag-enact ng batas na RA 10867. Yeah, 10867. So, ito po yung modernization of NBI na naglalayon po na maging in high capacity in terms of transformation of computer crimes
detection at para po na maging hindi tayo nalalayo sa hindi tayo Maiwan. mahuli Okay. sa ating counterparts. RD Jerry? Dadagdagan ko sinasabi ni R.D. Morales naman. Ang NBI, ang modernization, ibig sabihin yan, palakasin yung kakayahan niya sa pag-iimbestiga in terms of technology and manpower. Ang NBI ang nagre-recruit ng maraming NBI agents kung kayo naman ay qualified. At dito pa lang sa BARM at saka sa Region 12, welcome kayo na mag-apply being an NBI agent at mataas-taas naman ang sahod. At ang NBI naman ay talagang gustong makatulong sa mamamayan. Ang modernization ay nag-define din ng jurisdiction kung ano-anong mga kaso ang iimbestigahan ngayon ng NBI, Okay. dinefine niya doon. Sige po. With all this accomplishment, sige po, anong mga kaso po yung mga, natin sir, na tututukan ng NBI po? Pasadahan lang natin sir, pasadahan. Pasadahan na natin. Hindi na natin isa-isahin. Pero ngayon, dahil sa digital age natin, katulad ng Facebook, merong GCash, kung malalaman yung maraming naluloko sa Facebook, na-hack yung account, meron din yung sextortion, ang NBI ay handang tumulong yan. May capability tayong tumulong. Cybercrime sir. Cybercrime. Another is human trafficking, corruption and graft cases, illegal drugs, terrorism, organized crime, Sige po. mga environmental crimes katulad ng pagpuputol ng kahoy, yung economic crimes, yung istapa, kahit istapa, pwede rin tayong yung money laundering, mauso na ngayon ng money laundering, at saka yung mga violation of human rights. Marami pa siyang kakayahan pero baka hindi maubos ang iimbestigahan ng hanggat NBI. isa-isahin ko. Kaya pagpatuloy na natin, Oliver, yung ating... Sige po. Sige po. Mamaya sir, isa-isahin po natin yan. At this point, atin naman pong alamin ang inyong accomplishment sa pamamagitan po ng isang audiovisual presentation. Let us all watch this. The National Bureau of Investigation in the Philippines, established in 1936, is a vital part of criminal investigations nationally. It deals with high-profile cases spanning multiple regions, focusing on transnational crimes like human trafficking, cybercrime, and drug smuggling, as well as corruption and graft. Operated under the Department of Justice, the NBI has the authority to initiate investigations, particularly in cases needing technical expertise or involving numerous jurisdictions. It conducts forensic services, fingerprint analysis, DNA testing, and arrests criminals, coordinating with local and international agencies for complex cases, cybercrime prevention, and counterterrorism efforts. NBI office in Cotabato served the empire for over a decade, then regionalized for better governance. In the 70s, NBI office was at Ramon Rabago Senior Street in Cotabato City. Later moved to LTP Compound, renamed Office of the Regional Commission in early 80s. NBI Regional Office 12 moved from Cotabato City to Coronadal City in September 2009 due to Executive Order Number 304. It serves as the regional center for Region 12. Office located in Upper Aurora Street, Zone 4, Coronadal City with 2 district offices and 1 satellite office. Under the direction of Acting Regional Director, Attorney Noel G. Morales, Central Mindanao Regional Office has the following areas of responsibility. South Cotabato. General Santos City, under Agent in Charge, Regner L. Pineza. Kidapawan District Office, under Agent in Charge, Romel Arajo. Sultan Kudarat Provincial Capital Satellite Office. Cotabato City joined Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao after a plebiscite on January 21, 2019. Area of responsibility of NBI BARM,
Cotabato City, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. NBI BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, located at Org Compound 9600, Cotabato City, Maguindanao. Acting Regional Director, Jerry Y. Abiera, CPA. On investigation cases received as of January to September 2024, the NBI SEMRO Region 12 received a total 74 cases, and NBI BARM received a total of 166 cases. The National Bureau of Investigation, NBI, in Central Mindanao has been instrumental in addressing various criminal cases throughout the year 2024. This presentation highlights some of the most significant cases handled by the NBI in the region. Banless Operation. This operation highlights Task Force Banless's commitment to combating illegal mining and protecting the region's natural resources, with plans to file charges against those involved. Lambayong case, the NBI has recommended criminal charges, including murder, against the police chief and officers involved, as well as administrative charges for misconduct. Carnapping. A warrant for the subject's arrest was issued. Although the subject evaded capture during the operation, the car was recovered and the warrant remains active. Parricide. At 2:30 a.m. on June 15, 2023, a grenade explosion in Barangay Ginatilan. Piquet killed a person, sparking suspicion due to conflicting statements from the husband. Investigation ongoing. Smuggled cigarettes. Law enforcement intercepted a van carrying smuggled cigarettes from Labac to Maguindanao. The driver and helper were arrested for violations, and the seized items worth 2.6 million pesos were inventoried. The NBI is a cornerstone of safety and security in the Philippines, extending its reach beyond criminal investigations to a wide array of public services. These services are not only instrumental in maintaining law and order, but also in facilitating various civil necessities for the Filipino people. The National Bureau of Investigation Region 12 offered clearance services, processing a total of 145,477 clearances from January 1st to August 31st. These clearances included those for travel, employment, and other purposes, helping individuals meet their legal requirements efficiently. For NBI BARM, total clearance processed as from January 2024 up to June 2024 is 15,331. The construction of a new regional office building in Coronadal City is set to begin in 2024 and will be completed by 2025. This state-of-the-art facility will serve as a strategic hub for the National Bureau of Investigation, NBI, in South Cotabato and neighboring areas, enhancing service delivery, case handling, and investigation efficiency in Region 12. The building's modern design and advanced infrastructure will provide NBI agents with a conducive working environment, enabling them to address the diverse investigative needs of the region effectively. The NBI plays a vital role in law enforcement and public safety in Central Mindanao. By understanding its history, services, and processes, individuals and organizations can effectively utilize its services. Ating pong palakpakan ang National Bureau of Investigation sa kanilang mga nagawa. Sir, with all these accomplishments, alam po natin marami pa po kayong plano or ways forward. Ano naman po yung mga pinaplano natin in the next 5 to 10 years po for the NBI dito sa Region 12 and then punta po tayo sa BARM mamaya? Sa parte po ng NBI Region 12, this year we are planning, as the video stated, no? This year we are planning to build our regional office in Carpenter Hills, Coronadal City. Sa Prime Regional Center, Prime sir. Regional Center. Lahat po ng regional offices kasi ay doon na nakahimpil. So, ang regional office po natin ay ilalagay po natin doon yung mga iba't ibang
experts, technical divisions natin, katulad ng cybercrime division, yung forensic divisions po natin, at ibang mga divisions, investigation division, saka yung ating mga clearance section. So ito po ay magsisilbing kabayaran sa mga taong sumusuporta sa ating pamahalaan. Hindi na po sila lalayo sa kanilang mga lugar para kumuha po ng kanilang pangangailangan sa gobyerno. At ninanais din po namin na madagdagan ang aming manpower by recruiting more agents po in the future. Siguro po, makikita nyo po, because of the napakalaking AOR. AOR, tsaka yung aming dream, napakalaki din po. So, kailangan po natin ng maraming manpower. So, kami po ay nagre-recruit din po ng mga ahente para ma-fill up yung aming kakulangan sa manpower po. Sir, status ng ating building po doon? Sa ngayon po, ang status po ay nagkaroon na po ng bidding. So, sa pagkakaalam ko po, ang nag-conduct po ng bidding na ito ay ang DPWH, okay, kung saan ang ahensya po na tatayo ng kanyang ng aming gusali. So, hinihintay na lang po namin siguro yung aming sulat ang sulat ng DPWH, yes, na mag-proceed doon sa pagtatayo ng gusali na NBI. So kami po ay maghihintay at meron naman pong budget na doon sa na-forward na po namin sa DPWH para sa pagpatayo ng aming building. Ito po ay nagkakahalaga ng 57 million pesos po. Nagpapasalamat po kami sa mga tumulong po na kami po ay mabigyan ng pondo para sa pagpapatayo ng aming gusali dito sa Region 12. Ito po ay pinangungunahan ng Regional Development Council kung sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na gobernador Emilio Talino Mendoza. So, at sa bumubuo po ng RDC, maraming salamat po. At kami po ay magkakaroon na sa aming sariling gusali para sa serbisyo publiko ng Region 12. Opo. Sir, for BARM naman po? Sa NBI BARM naman, para sa inyong kaalaman, ako po ay isang buwan pa lamang diyan sa BARM. Okay. Sa modernization namin, sa 10867, may provision doon na bawat probinsya merong dapat itayo na district office. Ito'y pamumunuan ng isang agent in charge, at ang district office ay magkikater na ng investigation at yung clearance processes, pati na yung forensic. Babatiin ko na rin yung doktor natin na nandito, si Dr. Rodahe. Siya ang taga autopsy ng mga at gumagawa ng mga medical legal cases. Okay. Bukod pa diyan, ko na rin ang pagkakataon na panawagan yung mga namumuno sa probinsya na tulungan ang NBI, kasi hindi kaya ng NBI lamang makipag-ugnayan ako sa kanila na matulungan ang NBI para ma-extend yung mga serbisyo ng NBI para na rin mapadali ang serbisyo ng NBI sa kanilang mga constituents. Ang clearance processes din, pwede nating mag-extend sa local government unit basta willing lang silang mag-host, sir. Mag-host, magbigay ng space, okay, magbigay ng equipment. Kung kunti lang naman yan. At kami na rin ang magbibigay ng tao para mailapit yung tao, ang serbisyo sa mga tao natin. Hindi na sila mahirapan pang pupunta sa region. Okay. Napakalayo. Kawawa naman yung iba na hindi Kaya ako'y nananawagan kung sino may mga malambot ng puso at tumulong sa kanilang constituent at saka sa NBI na pwedeng pumunta sila sa amin, at kung na mag-signify na magdagdag ng satellite office naman yon
Okay. Kasi, excited po kami sa inyong mga plano at gagawin pa sa mga susunod na buwan at taon. Pero sir, I have a few questions lang before natin ibigay sa ating media partners. One of the Bureau's important roles po ngayon is yung cybercrime prevention. How does the NBI tackle these growing threats po? And ano yung mga resources or may specialized teams po ba ang NBI na nakatutok po dito on cybercrime, sir? Opo, yan po isa sa mga trust ng NBI, no, para magapi natin itong trending cybercrime. So, ang NBI po ay mayroong pong cybercrime division kung saan po ay ito po ay pinamumunuan ng mga expert natin sa larangang iyan. So, ngunit ang cybercrime division po ay nandoon sa ating main office po. So, isa sa mga programa ng ating kasalukuyang direktor na si Jaime B. Santiago ay ikalat po ang cybercrime division sa bawat rehiyon. Dahil po sa lumalaganap itong dumadami na talaga, dumadami ang cybercrime. So, kailangan po natin ng cybercrime division in every region or in every district offices. So, yun po ay isa sa mga trust ng kasalukuyang pamunuan. At ang ikalawa po ay magdagdag po ng mga tao, ng recruits na NBI agents, especially in the field of cyber detection. So ito po ay inaanyayahan namin yung mga manonood, yung mga experts na gusto yung makatulong sa ating pamahalaan na ma-detect o magbigay ng solusyon sa lumalaganap na cybercrime ay pwede po kayo sa dumulog sa NBI at maging bahagi ng NBI force po. Sir, ano mga example nito mga cybercrime na tinututukan ng NBI? Ano po? Marami pong cybercrime cases, yung tulad ng hacking. So yung identity theft. Yeah. So marami pong mga kahintulad na mga activities na illegal. Katulad po yung ating GCash, hindi nalalaman po natin na ito po ay alam mo maraming laman pero pag binuksan mo wala na pala. Zero balance na. Kaya ito po ay isa sa mga tinututukan ng ating National Bureau of Investigation. At kami po ay nagpapasalamat po sa GCash dahil kami po ay nakipag-partner na. Inaalaw na nila na matunton itong mga gumagawa ng kamaliang ito. Sir, may dadagdag po kay sir. Yung scam, karamihan ng mga scam, yung mga GCash, di ba may naloloko na pwede rin kayong dumulog sa NBI para matrace kung sino-sino yung dahil sa pagtulungan ng mga platform katulad ng GCash at pati yung mga carrier. Kasi di ba ang panluloko, kasama na yung cellphone na yon na i-text ka tapos may yung phishing. Pag clinic mo ngayon yung i-text sa'yo yung link, mauubos ang pera mo, makukuha lahat ng informasyon, makukuha. Pwede kayong dumulog sa NBI. Sa tulong na rin ng mga kumpanya katulad ng GCash at saka iba pang platform, matutulungan, matitrace natin yan dahil yung mga cellphone natin ngayon, yung mga SIM card, ay nakarehistro na ngayon. Sila ay talagang tumutulong na sa atin ngayon. Maraming kaso na natin na-solve. Kung alam lang ng mga tao natin paano lumapit sa NBI. Mag-file lang kayo doon sa office, tutulungan kayo. Sige po. Sir, another main thrust of NBI is yung campaign against human trafficking naman po. Ano yung role ng NBI in combating human trafficking and ano yung mga successes ng agency na na-achieve natin po in this area? Yes, sa amin pong area ay meron din po tayo mga kaso ng human trafficking. So, at ito po ay nagpapasalamat kami sa iba't ibang agency ng gobyerno, sa DSWD,
na primarily na pinupuntahan po natin na kung tayo ay magkakaroon ng human trafficking violations. So, hindi ko lang matandaan yung specific na kaso. On human trafficking. Kung meron man po, laganap po kasi ngayon yung in the guise of recruitment of promising jobs abroad, kayo po na ini-entice nitong mga ito para kayo ay to seek greener pasture sa ibang bansa. Atin pong i-double check po muna natin ang kanilang mga credentials. Napakadali naman po sa bagong sistema ngayon. It's just one click away. Sa POA. Para malaman natin sa POA, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa NBI po, pwede rin po kayong mag-detect, magtanong upang malaman natin kung itong ahensya o itong tao na to ay may previous cases na. Okay. At kung sila ay na-ban na sa kanilang activity sa POA, sa Department of Migrant Workers, sa immigration. So, wag po kayong mag-atubili na pumunta sa amin para kayo ay mabigyan namin ng tulong po. Opo. Sir, for BARM, sir, may cases rin po tayo na handle on human trafficking? Merong isang kaso dyan, pero hindi pa akong RD. Merong, karamihan kasi ng human trafficking ay yung sex trafficking. In the case of yun yung karamihan, kunwari, mag-ano ka lang na waiter o waitress. Okay. Pero pagdating mo doon sa lugar ng pagtatrabahuan, iba ang trabahong aabutan mo doon kaysa pinangako. Iyan ang tinatawag na deception. Na kayo'y nalilinlang, na kayo'y magtatrabaho ng matino, pero yung kapalit ng ano na yon ay puri. At hindi naman na ibibigay lang kundi tinatakot sila. Ngayon, kung may mga biktima na katulad niyan, pwede kayong dumulog sa NBI para kayo matutulungan, o yung kamag-anak na ng biktima na hindi na sila makakabalik dahil na na ngayon, kinuha na yung passport or may pananakot na kung sila ay aalis, sila ay sasaktan. Yung mga kamag-anak pwedeng dumulog sa NBI at kayo'y tutulong na mailigtas yung mga biktima. Sige po. Sir, before I give the floor to our media partners, one last question from my end. Ito sir, usual question to. Frequently asked questions. Mahirap na yung spelling ng pangalan ko, bakit hit pa rin ako sa NBI? Ano ibig sabihin itong hit na ito sir, sa NBI clearance? Pag hit po, ang ibig mong sabihin yan is either you have a namesake, meron po kayong kapangalan, o kaya meron kayong previous records, criminal record po, na nag-a-appear sa aming database. So, kadalasan po, kahit kumuha na po kayo ng NBI clearance, when you apply again for your renewal, lagi pong ganun, may hit. Kami po ay nagpapasensya po sa aming mga kliyente dahil hindi pa po ganoon kaganda yung aming sistema. So, yan po ay we are working that out together with our clearance experts para matugunan po yung problema na yan para pagka sa susunod na ikaw ay na-interview na naman ni agent, di ba? Nakakuha ka na ng clearance sa different courts or prosecutor's office, hindi na po mag-a-appear uli yung how we wish na makakarating po tayo doon sa in the near future po. Sir, additional lang din. For our first-time job seekers, libre ba ang NBI Opo, clearance libre nila? po doon sa first-time job seekers po. So, punta lang po kayo sa NBI, bring your credentials, sa barangay certificate, at ipakita nyo po sa amin at kayo po ay hindi pagbabayarin ng kahit
Magkano? Opo, sir, speaking of magkano ang NBI clearance ngayon? Ang NBI clearance po ay 130 pesos. For- So, 135. So, 135. 135 pesos po ang legal fees po. So, kung magkatataas po yan, ay kayo po kasi pinag-a-apply online. So, may mga kabayaran po dun sa serbisyo na iyon. Yeah. Kaya po tumataas. Hindi po sa NBI yon. Yung NBI, binabayaran lang po natin ay yung 135 pesos. Other services po na kung sa online kayo nag-apply, okay, sa mall, sa meron pong serbisyo na pinapatong po yung May service service provider. fee. May service fee. Sige pa, may additional si RD Jerry. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni RD Morales. Pagka ang NBI na-hit, hindi ibig sabihin yan, yung iba nagagalit, Yes, sir. nakikipag-away. Yes po. Kaya lang, ang sistema kasi, pupunta yun doon sa central office. Hindi ibig sabihin yan na kayo ay may kaso na. Kasi natatakot sila ngayon na may kaso kasi hindi makakakuha ng clearance. Ang ginagawa ng iba, dahil natakot, lalapit ngayon yan ng fixer, paano mapabilis? Humingi ngayon ng bawal yan. Yes. Kasi kung hindi talaga ikaw yan, pag-iimbestiga ng ahente, i-refer ka ngayon sa quality control. Hindi ka na kailangan magbayad para mawala yung hit. Kung hindi naman talaga yun. Kailangan lang ng affidavit of denial kung hindi naman talaga yun. Kung ikaw naman ay may previous case, kaso talaga yung kaso mo. May kung may warrant ka, huli ka, kulong. Pero kung kaso na-dismiss na ang kaso, kukuha ka lang ng certification from the office of the prosecutor or from the office of court na naghawak sa kaso na yon. Hindi ka na kailangan magbayad pa doon para mapabibilis. Oh. So, dapat talaga sir na before sample may application ka, dapat mataas ang time frame mo or may leeway bago ka mag-apply ng NBI clearance, expecting na may mga ganitong chances na pwede ma-delay yung release ng inyong NBI clearance, sir, right? Opo, yun po yung isa sa mga Dadagdagan ko, pagka na-hit yung mo, may schedule ka doon. At Ilang days, sir? Ilan bang days ang ngayon? 7 days ang pero within that day, ang ginagawa namin, nagiging RD ako dati sa Pampanga, sa Tacloban, at pabalik-balik ka na gano'n, gastos. Yes. Kukunin ibigay niyo yung cellphone number para pag-check ng NBI, meron na, iti-text ka doon na pwede mo nang kukunin. Clear Para na. hindi ka na pabalik-balik doon, hindi ka na magagastusan pa. Okay, thank you very much, RD Morales and RD Abiera. At this point, pagbigyan na po natin ang ating media partners na magtanong. Paalala lang po, magpakilala po muna tayo before we shoot our question. Sige po. Alright, good morning sa ating mga Regional Director, Juster Gudio, President of South Cotabato Press Corps, and from Mindanao Sentinel News. My first question is, one of the concerns of the many citizens and the protection of human rights during the investigation. How does the NBI ensure that its operation are conducted with the respect for human rights and the rule of law? Sige, sir. Okay, thank you. Sa investigation po na ginagawa po ng NBI, ang respect for human rights is always of paramount interest. So, kahit yan ay subject o complainants, hindi po natin na pwedeng baliwalain ang human rights. Notably, ang NBI po hindi po nalagay sa pahayagan na we violated human rights. So yun po ay mataas na standard ng NBI na until now ay pinangangalagaan po namin. Sige po. RD, baka may additional po. Bukod pa niyan, hindi lang sa NBI, kundi sa pag-training, may module tayo diyan sa human rights. Meron tayong mga sangay ng pamahalaan na tumitingin kung iyan ba, meron yung Human Rights Commission at meron ding sariling internal investigation service
ang NBI para kung meron man karahasan o lampas doon sa human rights, pwedeng iimbestigahan. Sige po. Next question. Good morning po, sir. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. Can you share any notable cases the NBI, particular in Central Mindanao Regional Office 12, has worked this year that demonstrate its ability to solve complex criminal investigations? Sample daw ng ano, sir. Notable cases natin na tinrabaho po ng Region 12 and then kay BARM po tayo after. Yes, we have, to name a few, we are involved in the investigation yung sa Lamba, yung case, wherein three of our Muslim brothers were killed. So, yun po yung isa sa mga investigation na conducted by the NBI using forensic expertise, di ba? So, together with our medical legal, nalaman po natin na ito po ay taliwas doon sa investigation na conduct ng ating kapulisan po. So, yun po yung isa sa mga aming mga nagawa na notable na investigation na we just conducted. Another po yung sa graft and corruption sa NIA. Okay. So, meron pong mga anomalies that were sent to us, informed us that do sa irrigation na kinokonduct, merong kinokonduct anomalous. So, yun po inimbestigahan natin, were set to file graft charges against these people. At meron po pong isa yung illegal yung scam, yung investment scam, wherein yung mga tao po ay were enticed to invest and they parted with their money, but in truth and in fact wala pong investment na involved, kundi kinukuha lang yung pera nila. So we are again ready to file cases against them. Sige. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Sige po. For BARM, sir. Marami na yun. Yung sa BARM lang, para isa lang. Laganap ngayon ang smuggled na cigarettes. Yes, sir. Merong dumaan doon na wing van. May hinuli, inimentaryo at sinampahan ng kaso. Sige po. Next question po. Gandang umaga po, Almoral Saludo from EBCB News. Magandang umaga po sa ating NBI Director from Region 12, Attorney Noel Morales, sir. Good morning. And kay Sir Abira from NBI BARM. Ang tanong po, for the interested public who wants to be part of your growing institution, how does the NBI recruit agents, what qualifications are required to become an NBI agent, and what is the typical salary range for new recruits? Sweldo. Sige po. Sige po, Ardy. Basahin mo natin. Pwede ba basahin? Sige po. May qualifications. Pwede po, sir. Para tama yung sa qualifications po. Para sa ating mga manonood na gustong mag-apply sa NBI, ito po ang mga qualifications po na... Sige po. Qualification, no? One of the qualifications ng NBI agent must be Filipino citizen of good moral character at before only CPAs and lawyers are accepted as NBI agents. But now yung mga graduates of 4-year courses, baccalaureate degree, can apply, but they should have yung examination. They should have passed their examination. So, yung criminology, should pass the criminology board exam. Sige po. So, yan yung civil service eligibility.
Okay. Kailangan kang physically fit. Kasi hindi ka pwedeng maging NBI agent, palamya-lamya ka. Yeah. Kasama na yung dapat nag-training ka ng dahil nung training namin, nagkasuka-suka kami dahil kailangan ka mo pumusap, set up, at ibig sabihin, physically fit. Ang age limit niya ay 25 to 35. Okay. Pwedeng pag-usapan yan, ang karamihan ng 5'4" ang height, pwede rin pag-usapan, pwedeng i-waive. Basta kung lalo na yung mga abogado. Kasi kukunti lang ang mga abogado. Kailangan ng mga abogado ang NBI. At kailangan morally upright ka, good moral character. Kasi IBBI ka niyan. Hindi pwedeng may mga records, gumagamit ng bawal na gamot. Yan, bawal yan. At pinagbibigyan din yung kung may mga yung mga skills. Ang salary niyan, mataas-taas din yun. Salary job grade level 22, parang 65,000 din siguro yan. SG22. Ang entry level na ngayon. At meron pang mga kasama dyan na mga hazard pay. Okay. Meron din yung transpo at other benefits. Meron kaming niyan, yung HMO, yung card, kung meron yan. Sige po. Pwede mong magdagdag. To be specific about the qualifications, meron po tayong kodigo rito. Qualifications of an agent. One must be a Filipino citizen of good moral character and in excellent physical and mental condition. Yung sinasabi ni Pati R.D. mental. Abiera. A member of the Philippine Bar or a holder of a baccalaureate degree who passed the necessary government licensure examination relevant to investigative functions of the NBI. No pending criminal, civil, or administrative charge and never been convicted of any crime. Between 25 and 35 years old, with general weighted average of 85% in the transcript of records, vision with normal range, no tattoo marks or pierced ears, and willing to be assigned anywhere in the Philippines. Yun po yung importante. Sir, yung training, usually ilang, yung duration ng training natin, gano'ng katagal? Normally, it lasts 4 months. 4 months. Opo. Okay. Ang training po is being conducted at our NBI Academy located in Baguio City. So, apply na po kayo. Pupunta po kayo sa Baguio City, malamig po roon. Sige po. Sandali, dagdagan ko lang. Baka isipin nyo, doon kayo mag-apply sa Baguio. Any office, pwede kayong lumapit para kayong matulungan kung paano kayo makapasok sa NBI. I-accommodate kayo. Kailangan ng NBI ng maraming tao. Basta willing ka lang maglingkod para sa bayan. Yun ang pinakaano, yung pusong maglingkod. Hindi yung gustong kumita. Sige po. Thank you very much po. Sige, additional mo. Meron pa akong dadagdag. So, yung mga mag-a-apply po, samantalahin ko na po ito. Sige po. Para po ma-inform kayo, what to bring. Yung mga MBI applicants po natin, MBI agent applicants, dalhin lang po ninyo sa malapit na regional o district office itong mga requirements na ito. Diploma, transcript of records, eligibility, bar or board, birth certificate, marriage certificate, if married, personal data sheet, NBI and police clearances, court clearances from RTC, MTC, where he or she resides. 2 pieces, 2x2 colored picture, latest and July filed income tax return, if working, latest and July filed statement of assets and liabilities, if government employee. So, yun po. Kung meron po kayo niyan, then you can go to the nearest district or regional office. Alam mo, sa iksi ng panahon, hindi nila may memorize yun. Pwede kayong lumapit sa website sa nbi.gov.ph/NBI Academy. Okay, sige. Makukuha nyo lahat yung binasa ni R.D. Morales para mapadali ang inyong pagkuha ng mga requirements. So ano pang hinihintay ninyo? Mag-apply na po sa National Bureau of Investigation. So last question po natin from our media partners.
Good morning po, RDs. Bombo Mira po from Bombo Radio Coronadal. My question is, for those who would want to seek the service of NBI in investigation, can you briefly explain the process of filing a complaint in your office? Process naman tayo, sir. Process of filing a complaint sa inyong opisina po. So, kung meron po kayong nais idulog sa NBI, magpapile po kayo ng gusto niyo mo mag-imbestiga ang NBI. So, meron pong desk office doon sa aming opisina kung saan malugod po kayong tatanggapin ng aming mga staff. So, idudulog niyo po roon yung inyong problema at kung ito po ay actionable ng NBI, ay bibigyan po kayo ng complaint sheet kung saan po yan po ay ipipil upan nyo at pagkatapos nyo pong mapil upan itong complaint sheet ay for evaluation ito po ng ahente kung ito po ay within our jurisdiction. Pagkatapos po, kung ang nasa jurisdiction naman po namin, ay ito ay i-evaluate din ng aming ahente, ibibigay sa investigation agent po, at kayo po ay kukunan ng sinumpaang salaysay. Pagkatapos doon po mag-uumpisa yung aming investigative work. Kung meron pong kailangang kunin sa lugar, sa crime of the scene of the crime, na ebidensya, so pupunta po yung ahente. Tapos kung meron pong autopsy, we have our doctor here, Dr. Rodaje, to conduct the necessary autopsy. Pagkatapos po ay magkakala po ng mga witnesses para imbestigahan po. Yan po, basically, ganun po yung, yung ating proseso. RD Jerry? May mga kaso naman na matagal nang nangyari pero hindi pa nag-prescribe. Pwede rin kayong sumulat kung hindi naman kayo accessible, lalo na yung sumulat kayo sa NBI, pwede rin kayong mag-email, tingnan nyo lang kung email, kayo na rin mismo ang puntahan kung actionable. Idulog nyo lang yung pinaka-basic information, yung what and how. 5 wives and 1 husband. What, when, where, why, who, and how. Yan lang. At kayo ay pwedeng lapitan na sa pinakamalapit na office. Opo. Kasi may marami, hindi alam nila kung sumusulat pa. Kunwari, taga rito sila, hindi nila alam na may office palang NBI. Yes. Susulat pa roon sa, Central Office. Ibabalik din ng Central Office yan doon sa pinakamalapit na opisina. Sir, for the benefit lang ng public, ano yung mga kaso na pwedeng idiretso sa NBI or doon sila sa police diretso? Paano yung delineation po nito, sir? Meron pong enumerated doon sa RA 1087 yung aming jurisdiction. Pero ang importante po doon yung last number nung sinasabi nung batas na kung hindi naman po not among those enumerated, Okay. pwede po kaming pumunta kay secretary o kaya kay director to ask authority to investigate that case. Pero so kung titingnan niyo parang lahat di ba? Pwede naman. So, para katulad ng sinabi niya, para mabigyan din ng yung mga ating mahihirap na mga kababayan na maimbestigahan yung kanilang kaso. Kasi kadalasan po, sila po yung naiiwan sa investigasyon. Ang investigasyon po ay hindi po pang mayaman sa lahat po ng tao ito. Opo. Sir, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Maraming salamat sa ating media friends. To wrap things up, ang inyong huling mensahe po or announcements before we end our program. We'll start po with RD Jerry. Unang-una, ako'y nagpapasalamat kay Oliver sa daming tanong. Nagagahid kami kung paano kami isiwalat ang serbisyo ng NBI. Ang opisina namin ay nando sa ORC dati, yung Office of the Regional, ngayon, BGC na, Bangsamoro Government Center. Okay. Nandun yon sa Cotabato City. Cotabato, Rosary Heights. Kung may problema kayo, pwede nung idulog sa, matutulungan kayo. Yung mga ng clearance, pwede rin kayong lumapit sa pinakamalapit na opisina, tutulungan kayo. Maraming salamat. RD? Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa programang ito. At ang National Bureau of Investigation po equates with public service. So, pumunta lang po kayo sa opisina at buong puso po kami maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po.
Maraming salamat. Ating po palakpakan ulit. Attorney Noel Morales, Regional Director ng NBI 12 at RD Jerry Abiera ng NBI BARM. Maraming salamat National Bureau of Investigation. Thank you din sa ating media partners. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa ganito ring oras, sa ganito ring araw, sinong departamento na naman kaya ang ating makakasama at magbabahagi ng kanilang key accomplishments. Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Brian Abquilan, ako si Oliver Rivera. Maraming salamat at hanggang sa susunod na Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.